Tahimik ang baryo tuwing gabi. Ang tanging maririnig mo lang ay huni ng kuliglig at mahihinang yapak ng mga naglalakad pauwi mula sa sakahan. Ngunit isang gabi, may dumating na isang dalaga, payat, maputla, at tila hindi niya kayang dalhin ang sarili. Si Amor, anak ni Dulpo at Corazon, ay biglang bumalik sa bayan. May sakit at tila bang nawala ng sigla. Sa una, inakala ng kanyang ina na simpleng lagnat lang ito. Pinakain siya, pinainom ng salabat at ipinagdasal sa kanilang altar. Pero habang lumilipas ang mga araw, may kakaiba siyang napapansin kay Amor. Hindi ito makatulog sa gabi. Napakabilis niyang gumalaw sa dilim at higit sa lahat, kahit gaano karaming pagkain ang ibigay sa kanya, hindi siya nabubusog. Isang gabi, nagising si Corazon sa mahihinang ungol mula sa labas ng bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Ang ilaw ng buwan ay sumisinag sa bakuran nila at doon niya nakita ang kanyang anak na kayuko sa lupa. Ang kanyang kamay ay may bahid ng dugo. Sa tabi niya may patay na manok, punit-punit ang laman. Napaatras si Corazon. Pinigilan ng sarili na mapasigaw. Kinabukasan, wala siyang sinabi kay Dulpo, pero nanlamig ang kanyang katawan sa takot. Kinahapunan, kumalat ang balita sa baryo. May mga hayop na natagpuang patay, warak ang katawan, para bang nilapa ng kung anong nilalang. Napansin ng mga matatanda ang kakaibang kilos ni Amor. Napansin nilang hindi siya lumalabas sa umaga at ang kanyang balat ay parang lumalalim ang kulay tuwing dapit hapon. Si Dulpo, isang ama na buong pusong nagmamahal sa kanyang anak, ay hindi makapaniwala. "Huwag kayong magsalita ng ganyan tungkol sa anak ko," aniya. Pero nang bumalik siya sa isang gabi at makita si Amor sa may pintuan, mga mata niya ay nanlilisik sa dilim. Bibig na bahagyang nakabukas na parang nauuhaw sa kung anong bagay. Nagsimula ng manginig ang kanyang kamay. Isang gabi, sinundan niya si Amor sa kakahuyan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya kung ano ang talagang nangyayari. Si Amor, dating payat at mahina, ngayon ay mabilis, halos hindi abot ng mata ang kilos. Nakatayo siya sa ibabaw ng walang buhay na katawan. Hindi hayop, kundi tao. Isang batang kalapit bahay nila. Nanigas si Dulpo. Hindi niya alam kung lalapit siya o tatakbo. Pero nararamdaman siya ni Amor. Dahan-dahan itong inangat ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, hindi na mata ng isang tao. Mahinang bulong. Hindi niya alam kung dahil ba sa gutom o sa pagsisisi, pero doon na natanto ni Dulpo na hindi na ito ang anak niyang si Amor. Nagtipon ng mga taga-baryo nang malaman ng katotohanan. Ang iba'y may hawak na sulo, ang iba na may sibak at itak. "Kailangan nating tapusin ito," sabi ng pinuno ng baryo. "Pero paano magpapatay ng sarili mong anak?" Sa huling sandali niyakap ni Dulpo si Amor. Kahit paramdam niya ang panlalamig ng balat nito, kahit panararamdaman niya ang paghinga ng mabilis at halinghing na parang hayop. "Anak, patawarin mo ako," bulong niya. At sa gaibing iyon, sa ilalim ng nag-aapoy na langit at sa harap ng mga taong takot at galit, natapos ang sumpa ng Yanggaw. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Wala nang ingay ng kuliglig, wala nang nag-uusap. Tanging usok mula sa sinunog na clearing ang pumapailan lang sa langit. Sa isang dulo ng baryo, isang lalaking bugbog sa lungkot ang nakatayo sa ilalim ng isang punong kahoy. Si Dulpo. Nakatingala sa langit habang ang malamig na hangin ay dumaan sa kanyang tabi. At narinig niya ang isang mahina, halos hindi marinig na tinig.